Alright, moving on. Ngayong umaga pag-uusapan din natin kung may World Plumbing Month, meron din Women's Month this March. Kaya pag-uusapan natin kung paano nga ba natutulungan ang mga kababaihan nating kapatid na overseas Filipino workers sa ibang bansa. So ngayong umaga para po pag-uusapan yan, makakasama natin this morning ating very special guest. Let us all welcome Executive Director of the Center for Migrant Advocacy, Ms. Elena Sana. Good morning. Good morning, Ms. Ellen. Good morning. Welcome to Good Morning, Boss. Good morning, Lian. Good morning, Julie. So, Ms. Ellen, syempre, kaugnay na rin po ng International Women's Month. Kayo po ay napapabilang sa Center for Migrant Advocacy. So, ano po ba yung pinaka-advokasya nitong opisina niyo po? Ang CMA ay, syempre, yung pangalan nga niya ay sa advocacy. So, pangunahin, malaking bahagi ng trabaho namin ay policy advocacy. So, legislative advocacy at saka lobby work also with the executive para tama yung pag-implementa ng batas. At dahil ang ating pinag-uusapan nga yung mga kababaihan, we pay particular attention na yung ating mga patakaran ay similarly nakikinabang talaga yung ating mga kababaihan o na-empower sila. Pero usually, Ms. Ellen, ano ba yung mga kalimitang mga na nakikita natin in terms of siguro yung nalalabag or natatanggal sila ng karapatan para sa mga kababaihan sa ibang bansa? Ang kadalasan, kasi ang kalakhan din ng ating mga kababaihan na nade-deploy ay mga domestic workers, syempre pangunahin dito na paglabag yung hindi pagsunod sa kontrata. So, nakalagay sa kontrata, halimbawa ngayon, ang patakaran natin dapat ay a minimum of $400. Okay. Susunod yung mga ahensyang nagpapalabas sa kanila na magko-comply dun sa requirement ng POEA. Pero pagdating dun sa bansa na pupuntahan nila, nag-iiba. Literally minsan tinatapon yung kontrata, tapos meron ibang kontratang ipapalit, o kaya basta hindi susundin yung mga provisions na nakalagay doon, hindi sila mababayaran ng 400. Kalakhan, for example, ng sweldo sa Middle East ay $200, $250. Dito rin sa may bandang Singapore, sa may bandang Taiwan, ganun din yung mga sweldo nila. So, hindi nasusunod yon. Yung pagkakaroon ng day off, ng dapat man lamang ay hindi lalagpas ng 8 hours or 10 hours yung pagtatrabaho. Kasi hindi naman yung mga makina, hindi yun nasusunod, particular sa mga domestic workers. Pero Ms. Ellen, kasi iba, no, Jules, nila kapag nangyayari to, hindi na nila pinapaalam since kailangan nila ng trabaho. Pero importante ba na i-report nila ito sa inyo or ipaalam nila yung mga ganitong pangyayari? Yun ang importante yan. Kasi halimbawa, sabi ko nga, ang aming pangunahing gawain ay policy advocacy. Maglagay ng patakaran o batas para sa ikabubuti ng ating mga kababayan. May patakaran ka, pero kung hindi naman siya nasusunod at patuloy mga panlalabag ng karapatan, may problema tayo doon. At yon ay mas malaki ang pressure na maging makatotohanan na binibigyan natin ng karapatan yung mga kababaihan. Kasi sabi mo nga, mas nandoon yung hindi na lang ako magrereklamo kasi baka kailangan niya ng trabaho. Kaya yan yung isang dagdag natin na paniwaga na yung na-realize namin sa gawain namin. Hindi lang sasapat na meron kang patakaran that applies to men and women, for example. Pero dapat ay conscious yung policy makers natin and executive agencies as well na may mga bagay na hindi ang konteksto ng mga kababaihan ay mas disadvantage. And in which case, dapat na masiguro natin na may enabling mechanism yung ating mga kababaihan para magtuloy-tuloy sila ng paglaban sa pagtindig sa kanila. So kung nababiolate, hindi sila magrereklamo. So ano yung parang motivation sa kanila na tumindig ka kasi yun naman ay karapatan mo. Kailangan merong assurance sa gobyerno siguro natin na hindi, pag nag-file ka, simple ang pagpa-file, hindi bibigyan ka namin ng tulong na kung kailangan ng abogado, yung mga assurances para yung mga agam-agam niya, mas-set aside niya at tutulungan niya yung sarili niya na tumindig para sa karapatan niya. Alright. Okay, Ms. Ellen, gusto naman po mag-dwell dun sa policy side ng CMA. Bilang pagtugon po dun sa mga problema na nabanggit po natin, ano na po ba yung mga policies na naisulong po ninyo sa legislative body? Yung, siyempre, ang pangunahin na batas na sumasakop sa mga migrant workers, yung Magna Carta for Migrant Workers and Overseas Filipinos na pasato ng Kongreso noong 1995. Di naman ako ganun katagal nang naglalabi. Pero yon ay patungkol sa, ang intention talaga mag-provide ng comprehensive protection sa lahat ng mga migrant workers natin bago sila umalis, lalo na kung sila dumating na sa destinasyon at pagbabalik nila dito sa Pilipinas. Pero may mga provision doon, syempre, dahil yung panahon na
baka hindi pa kayo masyadong matatanda. Yan yung panahon na galit ang mamamayan dahil na-execute yung isa nating OFW sa Si Singapore. Flor Contemplacion. Yeah, noong 1995. So meron dong mga proviso na syempre may strong lobby rin yung mga recruitment agencies. So halimbawa, ang isa doon ay yung hindi pareho yung provision ng money claims kaysa doon sa nakasaad sa labor code. So yun, patuloy yun na ating inamyenda para maging tama ang kanyang provision. And unfortunately, nung napasa yung amyenda para sa Republic Act 8042, nitong 2010 lang, hindi pa rin siya pareho. Ngayon pa lang isusulong yung mga bills na magpapareho ng mga karapatan regarding money claims. Nandoon yung proviso na, yun nga, maraming prohibitions na para maiwasan yung illegal recruitment, yung trafficking, yung hindi ka dapat magbabayad ng mataas sa 1 month salary kung ikaw ay hindi domestic workers. And specifically for domestic workers, dapat hindi ka magbabayad. Zero dapat ang placement fee. So yung mga ganung patakaran. Pagkatapos ay meron ding provisions ngayon ng mandatory insurance coverage na ang kalakhan ng magbebenepisyo ay mga domestic workers. Sila yung 100% na dapat dumadaan sa mga ahensya. So sa ilang example yan ng patakaran. Of course, yung isa na nasa arena naman ng political rights, yung overseas voting. At kalakhan halimbawa ng ating mga OFW sa Hong Kong ay kababaihan. At ang isa sa consistent na mataas ang turnout in terms of registration and voting for overseas ay ang Hong Kong. So, na-extend yung ating mga karapatan dito sa ating mga kababayan na nasa ibang dagat. Pero Miss Ellen, kamusta po ba ngayon, sa ngayong 2014, kamusta yung mga kapatid natin na kababaihan na overseas Filipino workers? Ang una, siguro kung sa pagbibilangan ng deployment ay pinakang malaking bilang ng nade-deploy under one single job category ay domestic workers. So halos 1/3 ng annual new hire deployment ay mga domestic workers. That's not bad news per se. Kasi 'di ba para magtatrabaho din at magma-migrate independently ang ating mga kababaihan. Ang good news din ay 2010 meron ng International Convention on Domestic Workers. Nagratipika na rin tayo nito at naging enforceable na itong convention na ito. At another good news ay yung ating gobyerno ay nakapag-forge na ng ilang bilateral labor agreements, particular sa protection ng ating mga domestic workers. Good news. Ngayon, overall, supposedly maganda ang policy environment. Pero unfortunately, I think yung isa sa pinakang malaki pa rin na challenge or hamon sa atin para masiguradong totohanang mag-i-improve yung sitwasyon ng ating mga kababaihang migrant workers, yung ma-apply ng totoo yung mga batas na nangangalaga sa kanilang interes. So sinasabi ko kanina na may patakaran, pero hindi yan automatic na tinitindigan ng ating mga kababayang OFWs, particular ng mga women, dahil marami silang mga isinasaalang-alang. And in which case, yun yung sinasabi ko na dapat meron yung kasunod na mekanismo para mas ma-enable yung ating mga women migrants, particularly the domestic workers, na at ipaglaban yung kanilang karapatan. So, simplifying the procedures, talagang siguraduhin na namomonitor yung mga ahensya, lalo na yung notorious o mayroon ng record ng pag-aabuso at paglabag sa karapatan ng mga OFWs. Dapat, ang timano, tinatanggal yan sa eksena. Oo. Okay. Ms. Ellen, yung mga policies po na naipapasa dito, syempre, tagumpay na po yun dito sa bansa natin kapag may mga naipapasang mga policies. Pero paano po natin nasisiguro na yung mga authorities po from different countries, kinikilala nila itong mga batas na to? Siyempre, parang yung ginagawa ng Pilipinas, bahala kayo dyan, sasabihin ng mga ibang bansa, kami basta may patakaran kaming amin. Diyan pumapasok siyempre yung pakikipag-ugnayan ng continuously sa ating mga countries of destination. Kasi alam natin na once na lumabas na sa Pilipinas yung ating OFWs, ang sasakop na dyan na batas, yung bansa na pinuntahan niya. So in which case, kung yan ay may mga malilinaw na patakarang hindi talaga gumagalang sa karapatan, then definitely we have to pursue vigorously na ayusin ng bansa na yun yung kanilang mga patakaran for OFWs. Kasi
Sila naman ay parang hindi naman yan nag-i-impose ng sarili. Kaya sila nagpupunta doon ay dahil meron silang mga trabaho na in demand o hinihingi sila ng mga foreign employers in those countries. Dapat may confidence din yung ating gobyerno na hello, sasabihin natin doon sa mga destination countries na yan sila ay hindi mga pabigat sa lipunan. Sila ang malaki ang kontribusyon sa pagpapaunlad ng mga bansa na yun. Yes. So while we always hail yung mga remittances dito, pero definitely malaki ang pakinabang ng countries of destination. Kaya dapat tuloy-tuloy yung negotiations na masiguro na yung mga batas ay hindi lang dito, kung hindi lalo na doon sa destination countries. But Miss Ellen, was there ever a time na hindi nagkasundo yung dito sa Pilipinas at doon yung sa ibang bansa? At anong mga negosasyon yung ginawa? Siyempre, maraming pagkakataon yan, lalo na minsan ang attitude ng mga countries of destination, wala kayong negotiating power sa amin. Kasi dyan sa bansa Dahil ninyo, tayo wala yung namang trabaho. at tayo yung nangangailangan. At kayo yung may kailangan ng trabaho, kaya kayo pumupunta sa bansa namin. Of course, they can always say that. Pero ang reality is, marami ng mga bansa, particular sa Middle East, that top region natin for our OFWs, malaking bahagi ng kanilang labor force ay migrant labor. So, hindi mo pwedeng sasabihin na parang one-sided na we benefit from the migrant workers na parang, kayo yung mas kailangan namin, mas kailangan nyo kami, kaysa kami kailangan ninyo. That's not really true. So, kaya dapat wag tayong masyadong matatakot na, ay, baka hindi na sila, baka magsasara yung merkado nila. But let's not talk about the markets. Dapat hindi merkado ang tingin. Kasi we are talking of human beings. At for the longest time, since the 1970s, mag-aapat ng dekada, this year, ang labor migration, sana nandun ang kumpiyansa natin na they have contributed immensely to the development of those countries. Dapat ganun yung ating paninindigan. Siguro, tanungin na rin natin, Jules, no, usually, saan po nade-deploy yung mga kapatid nating OFWs? Ay, yun nga, nabanggit ko kanina, Middle East. Kalakhan ng ating deployment ay sa Middle East, particularly sa GCC countries. Yung Saudi, UAE, Oman, Qatar, Bahrain, yan, yung mga bansa na yan. Pero ang interesting, if you look at the statistics, more than 80% ng total deployment talaga na within Asia lamang. So, kung maganda, it would be useful or instructive to our policymakers kung saan sila pwedeng maglundo in terms of policy trust. Of course, outside the region, ang malaki ang population ng Filipinos ay nasa Amerika. Ito yung Yes. mga permanent residents, yung karamihan na more than 2 million ang bilang. Of course, significantly also in Europe. Pero pagdating sa temporary workers or OFWs, kalakhan yan ay nasa Asia rin. Middle East in particular. Alright. Ma'am, sa CMA, meron daw po kayong programa na Help is Just a Text Away. Ah. So, paano po ba naging accessible to sa lahat ng mga kababayan natin, especially from different countries? Ayun, actually, kaya siya magandang programa dahil ang nag-develop nito at in-offer sa amin na programa, yung OFWs nating techie sa Saudi. So, dahil nga yung Middle East ay minsan nagkakagulo, maraming mga political conflicts, minsan nawawala yung mga contact ng embahada natin sa OFWs, nag-develop sila. Simple lang kasi everybody knows how to text. Yes. So simply, it's a regular number. So 09. So, it's an official number of CMA. Oo, 0929 tapos OFWs para madali nilang matandaan. So they can just text tapos automatically natatanggap namin to at natatanggap din ng gobyerno. Marami Kaya- na ba tayong natanggap na text Ayun na nga messages? yung interesting kasi nung nag-force nga kami ng agreement with Foreign Affairs, for example, medyo hesitant sila kasi kala nila masuswam tayo ng karami-raming text. Hindi naman masyadong marami. Hindi nga, nagtataka nga kami, halos konting-konti lang tayo Di mabuti, good news. That's Walang good masyadong news. problema. Oh, pero hindi necessarily kasi ang mas dumadami yung lumalapit na sa amin ang personal o via other means like social media. A lot of our migrant workers, even domestic workers, particular domestic workers, ay resort to nag-aano na sila sa social media. So yun din yung isang recent na revelation ng isang study sa Jordan at sa Lebanon ng mga migrant workers. Alright, thank you so much for joining us this morning. Ako, ang dami-dami natin natutunan. Jules, no? Thank you so much for joining us this morning. That was Miss Ellen Sana, Executive Director ng the Center for Migrant Advocacy. Mabuhay kayo, ma'am. Thank you. Okay.